So, shalom. Ayan. Peace in Christ. So, samahan nyo akong namnamin yung salita ng Diyos gamit ang original language, no? Ng New Testament na Koine Greek. Yan. Kasi, I would like to emphasize din, no? Itong verse, kung paano siya i-interpret at ano yung mas malinaw na interpretation. At gusto ko rin i-emphasize yung kahalagahan, yung importance ng pag-aaral ng Bible, ng sacred scripture gamit ang original language. Ayan. Kasi tandaan natin, kapag yung isang text, kahit anong text yan, kahit nga libro, or even tula, kapag yan ay translate sa different languages, talagang most likely magbabago ang meaning. Kaya para maintindihan ng lubos, kailangan mong intindihin muna yung original language. Kailangan mong gumamit nun as your reference to interpret the translated text correctly. Yan. So, tingnan natin. Ito yung original Greek text, no? Sa John. Natita ko. Chapter 21, verse 15 to 17. Ito yung original Greek text. So, bago natin i-discuss yan, tingnan muna natin yung English para alam nyo yung context, no? So, sabi rito, by the way, ang kwento na ito ay yung after ng resurrection ni Jesus, no, post-resurrection ito, conversation niya kay Peter doon sa Sea of Galilee. Ayan. Sa verse 15, when they had finished eating, Jesus said to Simon Peter, ito yung tanong ni Jesus, no, kay Peter, Simon, son of John, do you love me more than this? Ito naman yung sagot ni Peter. Yes, Lord, he said, you know that I love you. Yan. Ngayon, gusto ko rin i-emphasize to sa inyo. Tingnan nyo. Sa verse 16, ganun ulit. Again, Jesus said, Simon, son of John, do you love me? He answered, yes, Lord, you know that I love you. Jesus said, take care of my sheep. Yung una, feed my lambs. Pero ang point ko dan, ilang beses tinanong ni Jesus si Peter ng tanong na do you love me? Bilangin natin, isa, sa verse 16, dalawa, sa verse 17, the third time, he said to him, 3 beses, Simon, son of John, do you love me? 3 beses tinanong ni Jesus si Peter ng tanong na, do you love me? Ano nakakatuwa dito? Ilang beses bang i-deny ni Peter si Jesus? 3 din. So I think meron talagang connection, no? So ngayon tingnan natin yung original Greek text. Ayan. Tingnan natin. Basahin natin sa verse 15. Simon, yan, tingnan nyo naka-uppercase yung sigma. May sigma, katumbas lang sa English S. Simon, no? Iuanu means John. No, pinagsama. Simon Iuanu. Simon, son of John. Parang ganun sa English, no? Agapas, ito yung pinakamahalagang word dito na gusto kong i-emphasize. Agapas me pleon toton. Agapas, yan. Verb yan, hindi siya noun, no? Agapas means you love. Do you love me? No? Do you love? Ito, ang dulo niya, as. A-S. O alpha pati sigma. Anong meaning na? Ibig sabihin, naka-second person yung verb. Hindi ko na masyadong i-discuss yung Greek grammar. Pero naka-second person kasi nga, do you love me? Do you? No, second person. Pero ang ginamit niyang word ay agapas. Hindi natin yung meaning na namaya. Ngayon, sumagot si Peter. Ang tanong ni Jesus, agapas me pleon toton. No? Do you love me more than this? Sabi ni Jesus, tinanong niya, sagot ni Peter, Nay, Kurye, yes, Lord. Madiin yan. Kurye means Lord. Ayan. Kaya yung salitang kurios. Kurios means Lord. Na noun, no? Ayan. Masculine yun. No, yung kurios. Yung kurye. Depende sa gamit, nag-iiba talaga yung dulo. Su oidas ote pilose. I would like to emphasize this. Ito na yung exciting part, no?
Ano ang ginamit na verb ni Jesus sa salitang love? Original language, agapas. Yung do you love me? No? Ibig sabihin, tinatanong niya kung mahal mo ba ako? Ang ginamit niya sa salitang mahal o love is agapas. Do you love me? Yung kanyang word, no? Na sa ibang agapaw, pero sa noun kung natin noun agape, no? Alam naman natin ibig sabihin ng agape, ito yung love na unconditional. Ito yung love na sabihin nating self-giving. Love na hindi selfish. Love na walang hinihintay na kapalit. Yun ang ginamit na verb ni Jesus. Agapas. Do you love me? No? Do you love? Ang sagot ni Peter, sumagot siya yes, Jesus, you know that I love you, no? Ay, ang sagot niya. Gumamit din siya ng salitang love. Hanapin natin. Ito ang ginamit niyang salitang love. Basahin natin. Nai, Korea, Su, Oidas, Hoti, Pilo. Yan. Ito yung verb na love. Kaya lang, ang laki ng pagkakaiba niya sa agapas. By the way, alam natin sa itang pilo, sa philosophy means love. Pareha silang love, actually. Kaya nga kung titingin ka lang sa English, tingnan mo yung English. Simon, son of John, do you love me more than this? Love, ginamit. Yes, Lord, he said, you know that I love you. Akala natin, same lang. Same lang silang ibig sabihin, no. Sa Greek, ang laki ng pagkakaiba niyan. Kasi, ang word na pilo, i-transliterate niya natin, no? Pilo. Pilo. Ayan. Ito yung love na ginagamit for friends. Ito yung love na ginagamit kapag is a sign of respect. Or pwede siyang brotherly love. Pero madalas to sa love for friendship. No? Yung pagmamahal mo sa kaibigan mo, pilo yung ginagamit nila. Yan. No? Ngayon, hindi naman yung pagkakaiba ng dalawa. Agapas ang ginamit ni Jesus, pero bakit hindi maka-reply si Peter? Ano ang pwede niyang i-reply? Ang pwede niyang i-reply is agapo. No? Kung gusto niyang mag-response ng tama sa tanong ni Jesus, agapas, no? Do you love me? Yung love na yon, agape, ibig sabihin, love na unconditional, no? Highest form of love. Pero ang sagot niya, pilo, love or friendship lang, mababang uri ng love. Bakit hindi siya mag-response na kapantay ng love na tinatanong ni Jesus? Yun ang gusto kong i-explain sa inyo ngayon. Ang pwede niyang isagot is this. Agapo. Para mapantayan niya yung tinatanong ni Jesus. Pero hindi yun ang sagot niya. No, agapo, by the way, bakit agapo? Tapos agapas naman yung kasi sa Greek kasi, ayun ang problema. Nagabago talaga ang word, depende sa gamit. No? Yung agapo, sa dulo niya ay omega, madalas talaga, ang ibig sabihin nun is first person. I love. No, first person. So, ito yung pwede niyang isagot. Kaya lang hindi ngayon ang sinagot niya. No? Isa-isahin natin, no? Para mas malinaw. Ayan. Punta tayo sa first question. Again, 3 beses nagtanong si Jesus. Isa-isahin natin. Sa first question niya, sa English muna tayo. Simon, son of Jonah. Napansin nyo? Sa NIV, by the way, itong verse na ito sa English ay kinuha ko sa NIV. Ano nakalagay sa NIV? Son of John. Diba? Pero pagdating mo ng NKJV, hindi dyan ang ginamit Jonah. I think, parehas lang naman sila, I think. Para sa original na Greek, Ioannou. Ang Ioannou is John, literal. Pero yung Jonah, for sure, dyan din ang ibig sabihin nun. So, I think wala namang problema doon, no? Ngayon, do you love me more than this? Sagot ni Peter, yes Lord, you know that I love you. Ayun nga yung pinakita ko sa inyo kanina. Agapas ang ginamit ni Jesus. Pero yung sagot ni Peter, hindi tugma doon sa tinatanong ni Jesus, do you love me? Ang sagot niya, I love you. Pero yung love na ginamit niya doon is in love for friends. No? Inaano ko dito, yung pilo is expressing personal affection and loyalty. Ganun lang siya. No? Expressing na siya ng personal affection. Gaya nga ng
pagmamahal mo sa kaibigan mo. Doon madalas ginagamit ng mga Greek yung pilo. Ngayon, punta tayo sa second question. Baka nagbago, no? Tingnan natin. Sa English, Simon, son of Jonah, do you love me? Yes, Lord, you know that I love you. Same pa rin. Ganun pa rin ang ginamit. Tingnan nyo. Simon, Ioannou, agapas me. Agapas pa rin ang ginamit ni Jesus. Pansin nyo? Anong reply ni Peter? Tingnan natin baka nagbago yung reply ni Peter. Nai kurye. Yes, Lord. So, oidas, ote, pilose. Pilo pa din ang ginamit ni Peter. Walang changes. Walang pagbabago. No? Ayan, tingnan natin. Punta naman tayo sa third question, no? Para hindi tayo humaba. Ito na yung last question ni Jesus. Inulit niya lang yung tanong. Basahin natin sa English. Simon, son of Jonah, do you love me? Sagot ni Peter, Lord, you know all things. Ang maganda naman dito, alam ni Peter na si Jesus omniscient. Ibig sabihin, alam ni Peter na, Lord, alam niyo naman kung ano yung nasa puso ko. Alam niyo kung ano yung nasa isip ko. You know that I love you. No? Pero, pansinin natin, may nagbago sa verb. Ayan. Tingnan natin sa Greek. Simon, Ioannou, Pilies, me. Binago ni Jesus yung verb niya. Ayan. Ano ang reply ni Peter? Kurie, pantasu oidasu, genus case, hote, pilose. Pilo pa rin ang ginamit ni Peter. Pero sa Jesus, binago niya rin yung verb niya. Hindi na agapas ang ginamit niya. Now, what's the point? Tingnan natin. Tingnan natin dun sa English. Balik tayo sa English and IB. Bakit hindi makasagot si Peter ng diretso kay Jesus? Bakit hindi niya ginamit ang salitang agapas? Kung sasagot siya, hindi pwedeng agapas. Dapat first person. Bakit hindi niya ginamit ang salitang agapo? Bakit hindi niya ginamit ang salitang agapo? Why? No, ibig sabihin I love. At yung love na agapo, ibig sabihin katumbas yan sa tinatanong ni Jesus. Bakit pilo? Kasi for sure, nahihiya si Peter. Ayun ang reflection ko sa kanya. Why? Kasi nga alam naman natin ang kwento. He denied Jesus 3 times. So, anong in-expect mo? No? No, pero ang maganda rito kay Peter, nakikita natin na si Peter, meron siyang repentance. No, ano niya ba ang repentance? O pagsisisi sa Greek. Now, let me write it sa Greek. Yeah, wait lang ha. Ayan. Sulat natin dito. Ito yung clarification sa context. No? Pero sulat natin yung salitang repentance sa Greek. Metanoia. No? Sulat natin yung metanoia. Sorry. Nalilito na ako sa English at Greek na paghahalo-halo ko na. Ayan. Nagamit tayo ng alpha. Metanoia. Ibig sabihin ng metanoia, sa ating language, syempre, repentance, pagsisisi. Pero ang pinakahulugan talaga niyan, change of heart and mind. Yun ang wala sa Judas. Si Peter, meron talaga siyang metanoia. No? Alam niyo ba sa Acts, no? Itong si Peter na ashamed sa nagawa niya, yung guilt sa nagawa niya kay Jesus. Pero yung guilt na yun, no, binago ni Jesus into something o someone na magpipreach ng salita niya. Sa Acts 2, nakita natin kung gaano kagaling mag-preach si Peter. Well, take note. Si Peter naman ay siya ay fisherman. Hindi naman siya nakapag-aral ng Torah or something. No, pero nagawa niya yun ng maayos because of the power of the Holy Spirit during the Pentecost. No? At yun ang gusto ko ipakita sa inyo, no? Na ngayong yung Holy Week, syempre papalapit na, no? Yung Lent, yung Holy Week, yung Lent. I would like to add this na yung word na Lent. Ibig sabihin, pahiram. Diba? Lend me some money. Lent, pinahiram. Ibig sabihin, si Jesus pinahiram lang sa atin. At doon tayo mag-reflect. Ayan. Mag-reflect tayo, brothers and sisters, sa mga kasalanan natin. Ito na yung time. No? Gayahin natin si Peter.
Si Peter nakagawa ng kasalanan kay Jesus. We cannot say na hindi big deal yung ginawa niya kay Jesus. Big deal yun, syempre. Kaya nga dinadamdam niya. Napansin mo din sa mga verses na pinakita ko sa inyo sa original Greek na hindi siya makasagot ng agapo kay Jesus. Ang sagot niya, pilo, na mas mababang uri ng love. Kasi alam niya sa sarili niya yung guilt, yung bigat ng ginawa niya. At yun ang kailangan natin. We have to accept na may mga kasalanan tayong nagagawa. At yun ang tunay na repentance. Metanoia means change of heart and mind, pabalik sa Diyos. Yan ang tunay na repentance. So, yun lang, no? God bless you.